Mahaba pa ang tatakbuhin ng kasong ito ng MTRCB laban sa It's Showtime. Magsusumit pa sila ng motion for reconsideration at iaapela pa sa Office of the President sa loob ng 15 days, at pwede pang paabutin hanggang sa Supreme Court. Kaya hindi pa raw final ang desisyong ito sa It's Showtime. Mapapanood pa rin ang It's Showtime na minsan ay pumitik-pitik pa rin ang hosts. Nung kamakalawa lang ay naikalat din ang isang tagpuroon na tinawag ni Vice Ganda na asawa ko si Ayon Perez. Sinabi pa niyang, tuloy-tuloy lang ang pag-iibigan. Walang makakapigil. Kumirit pa siyang, nakapag-mas report na ba ang lahat? Ginagawa pa nilang joke ang suspension at meron pang patutsada minsan. Ang dating tuloy sa iba ay parang ang yabang pa rin ng dating. Naging personal na at may body shaming pa ang mga panlalait kay MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio. Ito ay sa kabila ng paliwanag na hindi siya sumali sa Adjudication Committee pero patuloy pa rin siyang sinisisi at pinagdiinang katapat kasi ng IT, na programa ni Tito, Vic and Joey ang It's Showtime kaya pinag-iinitan daw ito. Malinaw ang paliwanag ng chairman ng Adjudication Committee ng MTRCB na si Attorney Paulino, Sonny, Cases Jr., nang nakapanayam ni Cheryl Cosim ng One Balita Pilipinas kung paano umabot sa ganong desisyon. Kapag nakarating daw ang complaint mula sa Monitoring Inspection Unit sa Legal Division, ipinaparating ito sa chairman at kung may basis daw ang reklamo saka ito dadalhin sa Adjudication Committee. Pagkatapos daw ng deliberation ng Adjudication Committee, magbobotohan na sila at kung ano ang napagdesisyonan ng committee, final na at hindi na ito mababago ng chairman ng naturang ahensya. Sinabi pa ni Attorney Cases na hindi kasali sa 30 members ng Adjudication Committee si Chair Lala. Wala siya sa botohan at ang napagdesisyonan daw sa kaso ng It's Showtime ay majority ang bumoto na dapat itong isuspinde. Sa 30 na members ay 26 daw ang bumoto na isuspinde. Kung sakaling nagtay ang botohan, saka lamang daw ito i-break ng Chairman MTRCB na si Chair Lala. Unanimous ang decision, kaya't walang naging participation si Chair Lala. Diverse yan. Kanya-kanyang pananaw yan. Kanya-kanyang appreciation ng facts at saka yung application ng batas. So, you cannot say na isang tao lang ang magsasabi what to do. Diverse nga, pahayag ni Attorney Cases. Nagbigay ng opinyon ang Department of Broadcast Communication ng University of the Philippines, pati ang dating chairman ng MTRCB na si Attorney Toto Villarreal, at nirerespeto raw yun ng committee. Sabi nga ni Attorney Cases, lahat naman ay may karapatang magbigay ng kanilang opinyon. Pero hindi lang daw tama na ibintang lahat ng sisi kay Chair Lala Soto Antonio. It's quite unfair to bash or blame her or even to call her for resignation. Samantala, viral ang umano'y pagpaparinig ni Vice Ganda sa MTRCB sa pagkanta niya sa It's Showtime nitong September 9. Isiningit niya kasi ang salitang icing sa lyrics ng popular na kanta ni April Boy Regino na, "Di ko kayang tanggapin. Di ko kayang tanggapin na mawawala dahil sa icing," awit ni Vice. Matatanda ang pinatawan ng MTRCB ng 12 araw na suspension ang programa dahil sa icing incident ni Vice at Ayon Perez. Tingin naman ng ilang netizen ay parinig ito ni Vice laban sa MTRCB.